Imagine natin, nasa sold out Japanese arena si Tapales kaharap si Inoue. At yung presence ni Inoue sobrang overwhelming. Nape-pressure si Tapales, namilipit sa sakit, tinamaan ng matinding body shot. O kaya naman, dumudugo ang ilong. O kaya may cut sa kilay. Or worst case scenario, nakalapat siya sa lona. Tulog. Yan ang pwedeng mangyari kay Tapales. Or pwede din natin makita na nakataas ang mga kamay niya, nakagawa ng history, ang kauna-unahang undisputed champion na Pilipino at wala pang nakagawa niyan kahit si Pacquiao at Donaire. Ito ang pinaka-importanteng laban ngayon para sa mga Pilipino. Malaking karangalan ito para sa bansa. Statement or reminder ito sa buong mundo na buhay pa rin ang mga Filipino fighters. Guys, this is history. Lahat ng analyst, halos lahat sinasamba si Inoue, pero posibleng gulatin ni Tapales ang mundo. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawa. Inoue is number 2 pound for pound king ngayon sa mundo ng boxing. Kahit si Pacquiao o Tyson or Mayweather, nakikita yung ibang level ng husay ni Inoue. Ito ay unified champion versus unified champion. Nakataya ang 4 na belt para sa undisputed championship. Gaganapin sa Japan sa December 26. Sa Japan kasi yun ang gusto ng mga promoter. Sa Japan may pera at kung saan may pera, kung saan sila kikita, doon sila magpo-promote ng laban. Sa mga nagsasabi bakit ayaw lumabas ni Inoue, yan ay dahil nasa Japan ang pera. Pero kung aakyat si Inoue ng mas mataas na division, at least 126 pounds, kakayanin na niyang kumita ng mas malaki sa US. Kung matatandaan, 4 times nang lumaban sa labas ng Japan si Inoue at lahat doon ay via knockout. At dahil sa Japan gaganapin, beware of Japan dirty tactics. Kaya ng pagpilit nila kay Donaire na palitan ang medyas. Yung signature outfit ni Donaire, yung mahabang medyas niya. Minute before the fight, nakipagtalo pa si Donaire dahil ayaw niyang alasin yung medyas. So, nagsimula na ang laban. Nagdiretso si Donaire sa ring. Irritated and out of focus. In 2 rounds, he got KO'd by Inoue. Easy. Kilala ang Japan sa honor at respeto, totoo yan, pero minsan honor and respect din yung nagiging dahilan kung ba't sila gumagawa ng mga bagay na hindi patas. In this case, I think hindi naman kasalanan ni Inoue yun. Palagay ko, kultura na nila yun at aware ang mga Pilipino na lumalaban sa Japan. Alam nila yan, pag umabot ng 12 rounds, malaki ang possibility na matalo sila sa puntos. The Tapales team should protect Marlon Tapales for possible distractions, kagaya niyan. The date of the fight itself madalas nila gawin December 26 or December 31, minsan January 1. Kung sinasadya ba yun, di natin alam. Either way, it is still a distraction. It's not a convenient date for Christians. Pagdating sa gloves, fair naman sila doon. Yung extra roll ng tape, walang problema doon. Rules sa Japan yun, matagal na nila ginagawa yan. Pwede din magdalawang roll si Tapales kung makakatulong talaga yung sa knuckle alignment. Depende na yun kay Tapales kung gagawin niya yun. Kung training ang pag-uusapan, alam natin na sobrang hirap ng training ni Inoue. Puro explosive, pero nakita din natin na puspusan din yung training ni Tapales. So prediction, hindi na tayo mahirapan mag-predict. Sinabi ni Inoue na tatapusin niya si Tapales in only 5 rounds at ganoon din naman ang response ni Tapales. Ibig sabihin makikipagsabayan si Tapales dito. Bold statement ito from Inoue. Ibig sabihin seryoso sila sa 5 rounds na yan. Kumbaga magiging knockout show off ito para kay Inoue. Parang pasikat performance. To say na under 5 rounds, palagay ko hindi nila ina-underestimate si Tapales, kundi overconfident lang talaga sila na kayang-kaya nila si Tapales. So sa technical predictions, believe it or not, halos pareho sila ng arsenal. Ang pagkakaiba lang southpaw si Tapales at orthodox si Inoue. And of course, mas mabilis si Inoue. Ang pagkakapareho ni Inoue at saka ni Tapales, Inoue has a very sharp jabs, napaka-snappy. Tapales has a very sharp jabs as well, napaka-snappy din. I think underrated yung mga jabs ni Tapales, pero Tapales has a very sharp jabs. Pareho din silang may magandang check hook, check left hook kay Inoue at kay Tapales check right hook dahil siya ay southpaw. Power shots, Inoue has a right looping right hand, a right overhand, that's very powerful. Same as kay Tapales dahil southpaw si Tapales. Looping left hand, napakalakas din ng power shot ni Tapales na to. And yeah, both of them, they have a chin. Na subukan na yung chin nila
Yung kay Inoue, nasubukan yung chin kay Donaire, at yung kay Tapales, time and time again, laging tinatamaan si Tapales and it has been tested as well. Kung puso ang pag-uusapan, humuhugot ng puso si Inoue sa home court advantage. Nakita natin yan nung nakalaban niya si Donaire. Talagang humugot siya ng lakas sa crowd. At kay Tapales naman, yung puso ni Tapales galing sa pagkatalo yan and galing sa mga Pinoy na sumusuporta sa kanya. So, nasa likod niya yung mga Pilipino. So, it's just a matter of who is willing, who has the bigger heart, the willingness to win. Footwork at saka speed yung nakikita nating advantage ni Inoue. He will be on his bike dancing. Dapat ito expect ni Tapales, pero kahit nasa bike si Inoue dancing around, pwede pa rin sumemplang yan. Kay Tapales naman, meron si Tapales na shovel hook or a right uppercut. Kung masaktan man ni Inoue si Tapales at makaamoy ng dugo, hindi pa rin siya basta-basta pwedeng pumasok kay Tapales. Tapales is still very dangerous when hurt. Lalo na at lumalabas yung mga butas ni Inoue kapag sobrang aggressive siya. Yung shovel hook ni Tapales or the uppercut can be lethal. Sa ganyang scenario, Tapales can really hurt him, and kung maging overly aggressive si Inoue, it can be a knockout for Tapales. Tapales is very patient. Committed siya sa fight plan. Talagang naghihintay siya, pero naging bad habit din niya yan na naghihintay siya ng matagal at dahil doon tinatamaan siya. Hindi ito pwede kay Inoue dahil may speed si Inoue, at pag may speed ang kalaban mo, hindi ka pwedeng maghintay na matagal, kailangan mong gumalaw. Nakita natin sa laban niya kay Akhmadaliev na matumal yung footwork niya and Inoue can circle around him, pero kung inensayo nila yung footwork sa camp, hindi yun masyadong magiging issue. Para manalo, critical at kailangan makipagsabayan ni Tapales kay Inoue sa early rounds. Kailangan matutong rumespeto ni Inoue. Kailangang irespeto ni Inoue ang lakas at bilis ni Tapales. So, kailangan makipagsabayan si Tapales kagaya ng ginawa ni Donaire o mas higit pa sa ginawa ni Donaire nung basagin niya yung orbital bone ni Inoue. So, kailangan makipagsabayan si Tapales. Under intimidation, probably, kailangan niya pa rin gawin yun. Kahit na overwhelmed na siya, kahit na intimidate na siya, yun ang kailangan niya gawin. Kailangan niya makipagsabayan dahil naging effective yun kay Donaire nung nakipagsabayan siya kay Inoue sa early rounds. According to Nonito Donaire, to beat Inoue, you need to pressure him. Pero hindi ka pwedeng stationary. Tapales need to add feint and do some angles and then throw a combo. Feint, angles, and combo. Unfortunately, si 8th Division Manny Pacquiao lang ang nakakagawa nun. Nakita natin mga feint ni Tapales, effective, pero hindi niya ganun kadalas gamitin. Let's take a look at how Dasmariñas landed his shot. Dasmariñas fainted here. Ito ang magandang gawin ni Tapales, pero kulang to kasi hindi tumama na maganda yung left hand ni Dasma. Alam natin na Tapales can do better than this. No disrespect to Dasmariñas, but alam natin na Tapales can do this better. Tapales need to feint and at the same time pumwesto para sa looping left hand, which is yung power shot ni Tapales. Ang i-expect natin kapag ring ng bell, Inoue will figure out how to land his sharp jabs. Jab to the body, jab to the head, sharp jabs, fast jabs. Pag nalaman niya kung paano iland yun kay Tapales, next aalamin naman niya kung paano iland yung jab, cross, jab, right overhand. Pag nakuha na niya yan, easy. Isusunod naman niya yung right hook to the body. That's a liver shot. And I can imagine Tapales in pain with that body shot. Kaya sila confident na kaya nilang tapusin si Tapales ng round 5 ay dahil southpaw si Tapales at mas madaling sungkitin gamit ang shovel hook. Kung may lakas ng loob makipagsabayan si Tapales, malalaman lang natin yan kapag nasa harap na niya si Inoue. To win, we need a 2.0 version of Tapales. We need a level up version of Tapales. And let's not count him out. Dalawa ang belt ni Tapales and he is a champion for a reason. He is a unified champion. And as we can see, Tapales has been working hard to shock not just Asia but shock the world. At sana makuha natin to. At kung nagustuhan yung video na yun, like, subscribe to my channel, comment down your opinion, and I will see you guys in the next one.